Matapos ang ilang linggong investigasyon, idineklara ng Department of the Interior and Local Government na case closed na ang kaso ng pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molenido at sa kanyang anak na si John Ismael. Ngunit, hindi pa rito nagtatapos ang lahat ng tanong at agamagam. Ayon kay DLG Secretary John Vic Remulla, isa sa mga motibo ng krimen ay ang pera mula sa pagbenta ng sasakyan ni Diane Marie. Pinag-interesan umano ito ng mag-asawang suspek na hindi ibinigay ang pera kay Diane dahilan upang mauwi sa pamamaslang sa kanya at nadamay pa ang anak na si John Ismael. Ang mag-asawang suspek ay hindi basta-basta. Sila ay inaanak pa sa kasal ni Diane at John Molenido. Sila ngayon ay person of interest pa rin at nasa kustodiya ng mga pulis habang patuloy ang investigasyon. Sa kabila ng deklarasyong case closed, hindi pa rin ligtas si Police Senior Master Sergeant John Molenido sa investigasyon. Isa sa mga tinitingnang dahilan ay ang mabilis niyang pagpapakremate sa mga labi ni Diane at John Ismael at lumabas ding 3 taon na silang hiwalay. Patuloy pa ring hinahanap ng pulisya ang armas na ginamit sa krimen at susuriin din ang cellphone ni Diane para sa karagdagang ebidensya. Sa kabila ng lahat, nananatiling palaisipan sa publiko ang buong pangyayari. Ang larawan ng mag-ina ay patuloy na simbolo ng pag-asa at panalangin, habang ang pamilya at komunidad ay umaasa pa rin sa ganap na katarungan. Habang nasa kustodiya na ang mag-asawang suspek, patuloy pa rin ang pagtutok ng mga autoridad sa lahat ng posibleng anggulo, lalo na kay John Molenido, upang matiyak na makakamit ang buong katotohanan at hustisya para kina Diane Marie at John Ismael. Sa bawat detalye at ebidensyang lumalabas, mas lalong tumitindi ang hangarin ng pamilya at ng sambayanan na malaman ang buong katotohanan sa likod ng trahedyang ito. Marahil hindi mo alam kung paano kayang sirain ng isang pagkawala ang katahimikan ng buong komunidad. Sa anino ng kawalang katiyakan, bawat tanong na walang sagot ay nagiging nakakabinging alingaw-ngaw. Ano nga ba talaga ang nangyari kina Diane Marie at sa kanyang anak na si John Ismael? Habang lumilipas ang mga araw na walang bakas, lalo lamang lumalalim ang misteryo, nag-iiwan ng matinding pagnanais para sa kasagutan at nagtatanong kung mas madilim pa ba ang katotohanan kaysa sa inaakala ng lahat. Lumipas ang mahigit 1 linggo na walang balita kina Diane Marie at John Ismael. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang pakiramdam ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang katahimikan ng gabi ay tila mas nagiging malalim at ang bawat tunog ng telepono ay nagdadala ng pag-asa na sana ay may magandang balita na. Ang bawat araw ay nagdadala ng mas matinding takot at pag-asa. Hindi mapakali ang pamilya, paulit-ulit na nagdarasal at umaasang babalik ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa bawat pagdapo ng gabi, mas lalong lumalalim ang kanilang pangamba at ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa kanilang isipan. Ang National Capital Region Police Office at iba't ibang unit ay walang tigil sa paghahanap. Sinusuri ang digital footprint, CCTV at testimonya ng mga huling nakasama ng mag-ina. Lahat ng posibleng lead ay tinututukan mula sa mga tawag sa telepono, text messages, hanggang sa mga galaw sa social media. Ang bawat piraso ng ebidensya ay mahalaga at walang detalye ang pinalalampas. Si Pia Katrina Panganiban at ang kanyang mga kasama ay naging sentro ng investigasyon at ang pressure mula sa publiko ay lalong tumindi. Ang media ay walang tigil sa pag-uulat at ang bawat kilos ng mga investigador ay sinusubaybayan ng sambayanan. Ang mga tanong ng publiko ay patuloy na dumarami at ang mga autoridad ay kinakailangang magbigay ng kasagutan. Ang kaso ay naging high profile, hindi lang dahil pulis ang biktima, kundi dahil isang bata ang kasama niyang nawawala. Ang bawat balita ay nagdudulot ng panibagong pag-asa at takot at ang mukha ng mag-ina ay naging simbolo ng pag-aalala ng buong bansa. Habang tumatagal, ang pag-asa ay napalitan ng pangamba at espekulasyon. Kidnapping ba ito o may mas malalim na motibo? Maraming haka-haka ang lumalabas at bawat isa ay sinusuri ng mga investigador. Ang mga usap-usapan sa komunidad ay lalong nagpapabigat sa sitwasyon. Ang bawat teorya ay sinisiyasat, ngunit ang tanging malinaw, sina Diane Marie at John Ismael ay nasa matinding panganib. Walang katiyakan kung ano ang kanilang kalagayan at ang bawat oras na lumilipas ay parang dagok sa puso ng kanilang pamilya. Ang bawat araw ng paghihintay ay naging mabigat na pasanin para sa pamilya at sa buong bansa. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, ang pagkakaisa ng komunidad,
at ang panalangin ng marami ang nagsisilbing liwanag sa madilim na panahong ito. Enero 24, 2026. 8 araw matapos silang mawala, natagpuan ang labi ng isang babae sa sapa sa Pulilan, Bulacan. Ang katawan ay may senyales ng karahasan at hindi agad nakilala, ngunit tumugma ang deskripsyon kay Diane Marie. Kinumpirma ng autoridad si Diane Marie nga ang biktima, pinaslang ng tama ng bala sa ulo. Ang trahedya ay nagdulot ng matinding pighati at galit, lalo na't hindi pa rin natatagpuan si John Ismael. Ang investigasyon ay naging murder case, at ang lugar ng krimen ay masusing sinuri para sa ebidensya. Ang galit ng kapulisan ay lalong tumindi, isang kasamahan nila ang pinaslang sa karumal-dumal na paraan. Ang focus ay agad na bumaling sa paghahanap kay John Ismael, na ngayon ay itinuturing ng endangered. Ang kaso ay naging pambansang usapin, at ang determinasyon ng mga investigador ay lalong nag-alab. Matapos matagpuan ang labi ni Diane Marie, ang buong bansa ay nagdasal para kay John Ismael. Ngunit 5 araw lang lumipas, natagpuan ang labi ng bata sa taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac. Kinumpirma ng autoridad si John Ismael ay pinaslang sa pamamagitan ng suffocation. Ang trahedya ay kumpleto na, isang ina at anak, parehong biktima ng walang awang krimen. Ang galit at bigati ng publiko ay umapaw, at ang social media ay napuno ng panawagan para sa hustisya. Ang forensic team ay masusing sinuri ang 2 crime scene, naghahanap ng anumang bakas ng mga salarin. Ang pagkamatay ng mag-ina ay naging krusada para sa hustisya, at ang mga investigador ay lalong naging determinado. Ang 2 lokasyon ng krimen ay nagbigay ng mahalagang lead sa galaw ng mga suspek. Sa likod ng trahedya, nagsimula ang lahat sa isang pangarap, ang balak ni Diane Molenido na bumili ng Montero na nagkakahalaga ng 1.1 milyon pesos sa tulong ng car agent na si Pia Panganiban. Nabayaran na ni Diane ang 550,000 pesos bilang paunang bayad, ngunit kulang pa ito. Kaya't humingi siya ng tulong kay Pia para maibenta ang kanyang Toyota Innova. Sa halagang 450,000 pesos, naibenta ang Innova at ang pera ay naibigay kay Diane, isang hakbang na sana'y magdadala sa kanya sa pangarap na Montero. Ngunit ayon kay Collier Silvio, hindi totoo ang Montero na ibinibenta ng mga suspek, isang planadong krimen ang naganap. Ang plano, kapag nakuha na ang 450,000 pesos mula sa Innova, ibibigay ito kay Pia para makumpleto ang 1 milyon pesos na bayad. Pero wala talagang Montero. Matapos ang transaksyon, pinaslang si Diane at ang kanyang anak. Isinakay ang kanilang mga katawan sa kotse kasama ang mga anak ni Pia, Christian at Gil. Papuntang Baguio ang mga suspek, ngunit bumalik sila upang itapon ang mga labi sa Bulacan at Tarlac, isang malagim na plano na tila matagal ng pinaghandaan. Sa huli, nagtuturuan at nagtatanggi ang mga suspek sa pagkakadawit sa krimen. Ang halaga ng sasakyan ay naging katumbas ng 2 buhay, isang malupit na paalala ng kasakiman at karahasan. Enero 30, 2026, isang araw matapos matagpuan si John Ismael, mabilis na kumilos ang mga autoridad sa Quezon City. Sa pamamagitan ng masusing investigasyon at tulong ng mga testigo, 4 na pangunahing suspek ang naaresto sa isang coordinated na operasyon. Ang bilis ng pagkilos ng pulisya ay nagpakita ng kanilang dedikasyon sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima. Kabilang sa mga naaresto sina Pia Katrina Panganiban, isang car agent na matagal nang iniimbestigahan, Christian Suarez, dating pulis na may kasaysayan ng paglabag sa batas, Gil Valdemoro Dai Jr. at isa pang kasabwat na hindi pa pinapangalanan ng mga autoridad. Ang kanilang pagkaaresto ay nagdulot ng pag-asa sa pamilya ng mga biktima. Sa isinagawang search operation, narecover mula sa mga suspek ang cellphone ni Diane Marie, malaking halaga ng cash at mga ID cards. Ang mga ebidensyang ito ay itinuturing na mahalaga sa pag-uugnay ng mga suspek sa krimen at nagsilbing matibay na batayan ng kaso. Bukod dito, sinuri rin ng mga forensic expert ang mga narecover na gamit upang makakuha ng karagdagang impormasyon na aaring magpatibay pa sa kaso. Sa gitna ng interogasyon, isa sa mga suspek ang tuluyang umamin. Ikinuwento niya ng detalyado ang brutal na pagpaslang sa mag-ina na naganap mismo sa bahay ni Panganiban at Suarez. Ang kanyang pag-amin ay nagbigay linaw sa mga motibo at plano ng grupo. Ang testimonya ng suspek ay nagbigay ng malinaw na larawan ng krimen mula sa pagplano, pagpasok sa bahay, hanggang sa mismong pagpaslang.
Ito ay naging mahalagang bahagi ng ebidensya na nagpatibay sa kaso laban sa grupo. Matapos ang investigasyon, agad na dinala ang mga suspek sa Camp Karingal para sa inquest proceedings. Sila ay nahaharap ngayon sa kasong at kidnapping at mahigpit na binabantayan ng mga autoridad upang matiyak na hindi sila makatakas. Sa patuloy na investigasyon, lumutang ang pangalan ni Pia Katrina Panganiban. Sa kanyang pahayag, itinuro niya si John Molenido, ang asawa ni Diane Marie, bilang utak ng krimen. Ang revelasyong ito ay nagbukas ng panibagong anggulo sa kaso. Ang bagong impormasyong ito ay nagdagdag ng masalimuot na dimensyon sa investigasyon at nag-udyok sa mga investigador na muling suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya upang matukoy ang tunay na motibo at lawak ng sabuatan sa likod ng krimen. Ang pangalan ni John Molenido, dating pulis at asawa ng biktima, ay lumutang bilang di umano'y mastermind ng krimen. Ayon sa testimonya ng mga suspek, siya ang nag-utos ng pagpaslang sa sariling pamilya. Noong Pebrero 1, 2026, inaresto si John Molenido batay sa mga ebidensya at testimonya. Ang motibo ay hindi lang pera o sasakyan, may mas malalim na alitan at kasakiman. Maring itinanggi ni John ang akusasyon, ngunit ang mga ebidensya ay nagsimulang magturo sa kanya. Ang dating biktima ay ngayon naging pangunahing suspek at ang kaso ay naging trahedya ng pamilya. Ang tanong, paano nagawang ipagkanulo ng isang ama ang sariling pamilya? Bago pa man siya opisyal na iturong suspek, naging kahina-hinala ang kilos ni John Molenido. Agad niyang ipinakremate ang labi ni Diane Marie kahit hindi pa tapos ang autopsy, isang hakbang na nagdulot ng suspetsa. Para sa mga investigador, ito ay tila pagtatangkang sirain ng ebidensya. Bukod dito, napansin ng marami ang tila kawalan ng emosyon ni John sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Ang mga kilos na ito ay nagpatibay sa hinala ng mga autoridad laban sa kanya. Sa halip na magmukhang biktima, si John ay naging pangunahing person of interest. Lahat ng pangunahing suspek, kabilang si John Molenido, ay nahaharap sa kasong double murder at kidnapping, mga kasong hindi pinapayagang piyansahan. Matibay ang ebidensya, testimonya ng suspek, na-recover na cellphone at sasakyan, at forensic findings. Ang hamon ngayon ay may presenta ang lahat ng ebidensya sa court para sa hustisya. Ang pamilya Molenido ay umaasa sa mabilis at patas na paglilitis, kahit hindi nito mapapawi ang kanilang pighati. Ang kaso ay nagsilbing paalala ng panganib ng kasakiman at pagtataksil at ng kahalagahan ng hustisya. Ang alaala ni Diane Marie at John Ismael ay mananatiling panawagan para sa katarungan at pagbabago.